Magandang araw sa inyong lahat guys. So nandito ko ngayon sa isang koen or public park dito sa Japan. Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay dahil na-expire na yung residence card ko or yung visa. Expire yung visa ko ngayon for 2 weeks na akong mayroong expired na visa dito sa Japan. So yun yung pag-uusapan natin sa ngayon. So literally, I'm living in Japan with an expired visa or residence card. Okay guys, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan at nagsishare po ako ng aking mga experience tsaka ng journey ko dito sa Japan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button and then mag-like din po kayo sa video na ito. So yun na nga, expired na yung aking residence card for 2 weeks, more than 2 weeks na kasi ano na ngayon, June 2 na ngayon. And then yung expiration talaga ng aking residence card ay May 16, hanggang May 16 lang yun. Pero wala pa akong bagong residence card hanggang sa ngayon. So kasi nag-apply ako nung aking residence card ay 1 month before ng expiration. So April 15, so isang buwan na mahigit. So medyo na-delay yung mga processing ngayon ng residence card. Kasi usually talaga kapag March, April sa May, yun talaga yung maraming nagpa-process ng residence card kasi alam naman natin dito sa Japan yung start ng fiscal year ay April. So before April na yan, so March, April, May, maraming mga pumapasok talaga dito sa Japan na mga bagong employee, mga bagong hired na employee na bagong pasok dito sa Japan. Kaya March hanggang May talagang marami yung pinaprocess. Kaya medyo nagiging delay yung mga processing, imbis na ang pinaka maaga talaga ay 2 weeks. 2 weeks yung processing ng residence card, pero mayroong inaabot na 1 month or more than 1 month pa minsan. Ngayon lang ako na-delay ng pag-apply ng aking visa kasi nga nag-transfer ako ng company. So medyo na-delay yung aking pag-apply para sa bagong residence card. Kaya ngayon, ayun, inabutan na ng expire, wala pa rin yung bagong residence card ko. So ito na nga yung aking residence card. So ito yung likod ng residence card ko. Huwag ko nang ipakita yung sa harap kasi expired na nga siya. So hindi ko rin pwedeng ipakita yung harap kasi syempre nandito yung aking mga full information. So yung nakalagay dito hanggang May 16 lang, 2024 May 16 yung expiration date. So ito yung aking residence card na expired na last month. So more than 2 weeks na na-expired to. Pero nandito pa rin sa akin, hindi pa nabubutasan. So mabubutasan to pag mayroon na akong bagong residence card. Pag nag-apply tayo sa immigration ng renewal ng ating residence card, mayroong ibibigay sa atin na isang tinatawag na Shinsei Oketsukiyo. So ito siya, ikinakabit siya sa passport natin. Nandyan yung information, yung pangalan natin. And then yung tinatawag na Oketsuki Bango or yung application number. So kapag gusto nating i-follow up yung application natin kung ano na yung nangyayari, pwede natin tawagan yung immigration kasi mayroon namang nakalagay na telephone number dito. Tapos tatanungin tayo kung ano yung Oketsuki Bango or yun nga yung sabihin na nating application number natin. Umaambon na, so uuwi muna kami. Mamaya ulit papatuloy ko tong video na to. So ituloy ko lang yung kanina na topic natin, yung sa renewal or extension ng aking visa or residence card. So yun na nga, so na-expire na yung aking visa or yung residence card. So nasa 2 weeks na na-expired. Yun na nga, inabot na ng May 16 hanggang ma-expire yung visa ko, wala pa ring balita. So ang ginawa ko, dahil mayroon namang telephone number yung immigration na nakakabit or nakasulat dun sa slip na binigay sa akin, yung application slip or yung tinatawag na application receipt. So mayroon namang nakalagay doon na yung application number tsaka yung telephone number ng immigration. So yun, ang ginawa ko nung na-expire or nung araw na expiration ng aking visa or yung residence card nung May 16, ang ginawa ko, tumawag ako doon sa immigration para i-confirm or ikakunin or i-check yung aking processing kung ano bang nangyari, kung bakit wala pa ring dumarating na balita or yung tinatawag na hagaki or postcard. Tumawag ako doon, so
tinanong ko kung ano yung balita dun sa application ko. Pero sabi nila, yun nga talaga medyo busy daw ngayon, maraming ginagawa na sa immigration. So kaya delay talaga yung mga processing. So ang nangyari, tinanong ko kung okay lang ba na kahit expired na yung visa ko. So ang sabi nila, kapag naka-process or processing na yung kumbaga tinatawag din ditong Koshinchu or on progress na yung processing. So kapag ganun na daw, nakapag-apply na, nakapag-submit na ng application, naghihintay na lang ng hagaki or ng result, kahit daw ma-expire na yung visa or yung residence card, okay lang. Kasi mayroon namang allowance na 2 months daw, 2 months na allowance dun sa expiration ng residence card daw natin ay mayroong 2 months na allowance kapag nakapag-submit na tayo ng application. Kapag naghihintay na lang ng results. So, kaya okay lang daw yun. So, mayroon pa akong 2 months daw na maghintay. Pero hindi naman na aabutin daw ng 2 months yun. Pero, yun nga lang, madidelay lang talaga yung Kasi, 1 month na akong naka-process. April 15 ako submit ng application. And then, May 16, yun nga, isang buwan na. So, yun. Hintay-hintay na lang daw ako kasi darating din daw yung hagaki or yung postcard na mayroon ng result yung aking application ng visa. So, kaya ayun. Kaya sa mga medyo na delay, so usually kapag halimbawa 1 week na lang tapos nag-apply tayo ng visa, so okay lang kasi mayroon pa namang 2 months daw na allowance yun para maghintay ng results. So, kaya yun, okay lang daw. Ang ginagawa ko na lang ay lagi kong dala-dala yung passport ko kasi doon nakalakip yung application receipt na nagpapatunay na nakaprocess na yung aking application ng new visa or extension ng aking visa. Kaya yun. So, yun. Hintay-hintay na lang muna. So, kasi mayroong nag-comment sa akin din na nag-aalala siya kasi wala pa rin daw yung yung hagaki nga, wala pang result yung application niya, and then may expire na daw yung visa niya, may expire na rin. So, yun. Sabi ko, hintay-hintayin na lang kasi sabi nun sa immigration ay meron namang 2 months na allowance yung ating residence card kapag na-expire. Basta't, importante na kapag submit na tayo ng application. So, okay guys, huwag ko nang patagalin yung video na to. At least na-share ko yung aking experience na na-expire yung aking visa dito sa Japan. So, 2 weeks na na-expire yung aking visa. Pero normal pa rin naman. Wala namang pagbabago. Hindi naman sinecheck to lagi ng mga pulis. So, in case na ma-check man tayo ng pulis na expire na yung visa, sabihin lang natin na naka-process na or Koshinchu. Ibig sabihin, under renewal, kumbaga. Koshinchu, sabihin natin sa mga pulis pag na-check tayo in case man. So yun guys, hanggang dito na lang yung video na to. Sana nakatulong, sana nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa ganitong experience ko. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Okay guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button sa baba and then mag-like din po kayo. And then share nyo na rin po ito sa iba na mga kakilala na nandito sa Japan na ganito rin yung experience or mag-a-apply din ng application or ng renewal sa immigration. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!